Hello everybody! Especially to mga Popo user. So magpupo tutorial tayo guys. Especially na sa mga newbie. So sa mga batikan na dito kay Popo, I mean yung mga pioneer na, so no need na yan nila na mapanood itong video na to. So kayong mga newbie, sana mapanood nyo ito, no? Lalo na sa mga wala pa gaanong kaalaman about Popo. So sagutin natin guys ang 5 katanungan. Una, kapag nakatrade pala, malaki kita ng agent namin? Well, ang sagot dyan, depende po sa laki ng inyong matrade. Tayong mga traders, starting po yan ng 4%. Pataas ng pataas po yan. Kung pataas kayo ng pataas mag-trade, yung kita ng agent, commission ng agent, palaki din ng palaki. So, starting po yan guys, 4%. And then, from 4%, pag malamangan nyo po sa next month ang inyong trade ngayong month na to, maaari na po kayong aakyat sa 8%. And then, sa next month na naman, kung malalamangan nyo naman po yung trade ninyo ngayong month na to, sa sumunod na month, maaari na rin po kayong umakyat sa 12%. And then, 16%. Gang 20%. Kaya nga sabi ko, kapag makatrade kayo ng milyon-milyon, malaki din ang pasok ninyo sa agency. Okay? Number 2. Paano ibalik ang Fan Island? Naku, gumawa na ako ng tutorial niyan guys. Yes, actual po yun na tinuturo ko. Kung paano tayo pumunta, paano tayo mag-reset ng Fan Island. Pero, yun ay hindi na siya active. Kumbaga, dating sistema pa. Ngayon, ang pagkakaalam ko, kapag nawala ang inyong Fan Island, mostly sa mga nawala ng Fan Island, yung mga hindi gaanong nag-active. Lalo na, yung mga hindi nag-active ng 4 na linggo. So, 1 month sa makatuwid. Pagbalik nila, wala na silang Fan Island. Kasi nga guys, si Popo nag-a-update yan. So si Popo ngayon, yung mga hindi nag-a-active, tinatanggalan ng Fan Island. Ganon. So paano natin ibalik? Okay. Sabi sa mga comments, so thank you sa ating mga commenters dahil natuto din tayo. Okay? Babagsakan lang daw ang inyong account. Example, 5K. O kaya nga daw, 1 bear guys, pwede na. Babalik daw ang Fan Island. Klaro? So sa makatuwid, bagsakan nyo po ng gift para babalik yung inyong Fan Island. Kasi, kapag mag-message kayo kay Popo na dati kong ginagawa, pupunta ako sa help, and then, nagme-message ako, Fan Island is gone. Ang sagot ni Popo naman dyan, samantala lang daw. Tapos kinabukasan guys, binabalik na niya. Pero hindi na siya active sa ngayon ang sistema na yan. Dahil, tinuro ko nga yan doon sa aking customer na nasa abroad, na wala nga yung Fan Island niya, hindi gumana. Ako pa yung nag-complain mismo. Tapos, nabasa ko nga yung comment na bagsakan lang daw ng gift. So, ang ginawa niya, binagsakan niya 5K. Bumalik agad si Fan Island. So, ganun lang ha. Number 3. Paano mag-agent? Well, itong pag-agent guys, may dadaanan lang kayong link. Either, sa agent kayo mismo dadaan, ang tawag na doon, sub-agent kayo. Kasi, link ni agent ang inyong dadaanan. Or, mag-directa kayo kay Popo. Mag-inquire kayo sa help, mayroong nakalagay doon, paano mag-agent. I-click nyo yon and then mag-message kayo kay Popo. Re-replyan kayo ng kanyang system. Ika nga, admin ni Popo. And then, bahala na yung admin ni Popo na iyon kung saan kayo i-connect. Either sa Instagram, WhatsApp, or ano pa bang connect na yan. So, bahala na si admin yan sa inyo. Okay? Sa help po kayo magpunta. Kung gusto nyo naman na mas mapadali, yung less hassle, punta kayo sa mga agent. O kahit sub-agent, pwede na rin. Hihingi lang kayo ng link ni agent, bibigyan kayo ng link ni agent,
para mag-fill up lang kayo doon. I-click nyo lang yung link ni agent and then mag-fill up kayo. Ganun lang kabilis. Kapag sa agent lang din kayo dumaan para maging agent. Okay? Kasi kay Pupo guys, hassle. Marami pang chichiburichi. At saka, hihingian kayo talaga ni Pupo niyan ng 5 members. Kailangan may maisubmit kayo ng 5 ID. Ewan ko kung ganun pa rin ngayon ha. Kasi, 1 year mahigit na akong nag-agent eh. Rekta ako kay Pupo nag-apply ng agent. So, sa kami nag-connect? Sa WhatsApp. And then, pinasubmit ako ng 5 ID ng aking mga members. And then, kinabukasan, ganap na akong agent. Okay? So, kung gusto nyo naman na ayaw nyo ng hassle, ganyan, sa kapwa agent lang din kayo mag-apply. Sub-agent ang tawag doon. Pero ganun pa man, sub-agent or agent, pareho lang yan guys. Na kapag magkakaroon kayo ng members, lalo na laging may mag-trade, kayo mismo, yes, kayo kung traders kayo, kikita na kayo niyan sa pamamagitan ng inyong trade. Commission, ika nga. Kung ako sa inyo din, kung mag-sub-agent kayo, huwag kayo basta-basta din mag-click ng mga link na may mga nag-i-invite na, sino yung mag-sub-agent dyan? Ito yung link ko. Nako, wag. Kilalanin nyo po yung pasukin nyo na yung hihingian nyo ng link para mag-agent para guys, ma-orient kayo. Dapat, kung sino man yung nagbigay ng link sa inyo para maging agent kayo, i-orient kayo. Hindi yung nag-agent kayo nang wala kayong kaalam-alam. Agent nga kayo, pero wala naman kayong idea. Okay? Dapat din tayo guys, mga agent, kung nag-invite man tayo, nag-invite tayo ng sub-agent natin, huy, i-orient nyo naman. Turuan nyo naman ng kaunting kaalaman. Hindi naman kailangan ng lahat ng kaalaman ni Pupo ang ituro ninyo, kundi kung ano lang din yung nalalaman ninyo. Bakit ko nasasabi ito? Dahil marami akong naging customer na mga sub-agent at sa akin nagtatanong. Nang sabi ko, hindi ba kayo tinuturuan? Ultimong coins trading hindi nila alam. Nag-a-RC sa akin. Bakit hindi pa dumating yung coins ko? Bakit ganon? Kanina pa ako nag-RC, hindi pa dumating. E di nagtaka din ako. Bakit hindi nga dumating? Kung agent ka, hindi yan papasok sa yellow coins ang coins mo na pina-RC, kundi sa coins trading. Yes, lalo na kung wala naman akong sinabi doon kung user ba or agent. Automatic papasok yan sa coins trading. Now, which is maraming hindi nakakaalam. Okay? Kapag agent tayo, madalas yung coins na pina-RC natin sa coins trading papasok yan guys. Ha? Nasana naman, kung nag-invite kayo ng mga sub-agent, i-orient ninyo. Hindi yung tuwang-tuwa kayo sa pag-invite ng mga sub-agent para ano? Ang purpose doon kumita kayo, di ba? Tapos hindi nyo man lang maturuan. O hindi ako nagagalit guys. Ano tayo dito? Real talk tayo. No? Kasi marami akong nasagupa talagang ganun. Kaya sabi ko, ano ba yan? Nag-sub-agent kayo, wala man lang kayong idea. Kung sa bagay guys, ako nag-agent din naman ako ng walang idea. Pero ako kasi yung taong ma-observe. Yes. At ako yung taong maalam. Yung hindi ko alam, talagang inaalam ko. Hindi rin ako nagtatanong kung kani-kanino. Dahil nahihiya din ako. So, sa sarili kong paraan, dumidiskarte ako na mismo ang nag-discover. Okay? So, ganon. Kaya parang awa nyo na, huwag kayong mag-invite ng magiging sub-agent ninyo kung hindi nyo naman i-orient. Na. Number 4. Paano mag-quit sa agency?
Itong usapin na to, no, na-i-vlog ko na to eh. Kasi ang dami talagang nahihirapan na mga user about dito sa pag-quit ng agency. So guys, ito lang maitulong ko sa inyo ha. Try nyo lang. Pero hindi talaga ito, hindi talaga ito legit or hindi talaga siya, applicable, baga. Try nyo lang. Kung hindi kayo bibitawan ng inyong mga agent, huwag kayo mag-active ng 6 months. Tapos, doon kayo kay mismo kay Popo mag-message sa help. Popo, gusto ko na pong mag-quit sa aking agency. Ulit-ulitin nyo lang. At marirelease daw kayo. Ang sabi nga nila, pag hindi ka daw mag-active ng 6 months, madidissolve daw yung account natin. So, try nyo lang kung uobra ba. Ha? Pero, ang pagkakaalam ko kasi guys, hanggat may agency kayo, hawak kayo sa liig ng inyong mga agent. Kung hindi kayo bibitawan, wala kayong magagawa. Kasi kung mag-request kayo ng quitting, i-ignore lang nila yan. Or, i-disapprove. Imbes na i-approve, i-disapprove. Kaya, hindi talaga kayo makaalis-alis. Na which is, wala ring kinalaman si Popo dyan, walang magagawa. Try nyo yung sinabi ko, kung uobra sa inyo yon. Pero yung member ko kasi, hindi siya nag-active ng almost 1 year. Hindi man nadidissolve yung account niya. Sabi nila, 6 months daw madidissolve. Pero try nyo pa din ha. So, kawawa naman kayo. Hindi kayo bibitawan ng inyong mga agent. Wala, yung mga agent yung ganun, sarili lang nilang iniisip nila kapag ganun. Hindi nila iniisip yung iba. Wala silang pakialam. Number 5. Maka-withdraw ba kahit walang agency? Yes guys, maka-withdraw kahit walang agency. Dahil si Popo is self-withdrawal apps. Kapag wala tayong agency, makaka-withdraw pa din tayo. At tayo mismo ang gumawa ng sarili nating earnings. Kaya kayo namang mga mukhang ayuda, wag nyong iasa sa inyong agent ang inyong withdrawin. Walang ganon. Hoy, wag kayong ganyan guys. Magsikap po kayo. Dumiskarte kayo, pumaraan kayo kung paano kayo makakaipon ng inyong withdrawin, ha? Pero, kung may agency din naman kayo, well, dagdag na lang yung ibibigay ni agent sa inyo. Pero sabihin ko, kung talagang traders kayo, doble ang kita nyo. Dahil nakatrade na kayo, 'di ba? Yung trade natin automatic pupunta sa points. Withdrawin natin yun, magiging pera natin. Plus, yung inyong tinitrade, babayaran pa ng agent yan. Pero depende ha, hindi lahat ng agent nagpapaayuda. At lahat ng agency ay may kanya-kanyang rules. Kaya depende po yan sa agent. Katulad ko, nakafocus po ako guys sa ayudahan ng agency ko is tradings. Kaya yung mga hindi nakapag-trade, sorry, lalo na kung hindi ko sila nakikita, hindi sila nag-active, so sorry. Pero kahit hindi sila nagtitrade, kung nandyan sila sa panel ko, lagi silang active, kapag nagagambol ako, malalagyan ko sila. At kapag ako ay nananalo, automatic namimigay ako ng beer, 1 love. Depende sa laki ng aking mapapanalunan. Maari pang magbibigay ako ng 2 love. O kaya naman, cheers. O, diba? Magkano yung cheers? 3K yun. Dati-dati ang lakas kong manalo. Napakaswerte yung mga nasa panel ko palagi. Minsan guys, madalas pala. Kasi sa kasi dati guys, nung hindi pa nag-update si Popo, ang ganda pa dati. Pagsapit ng alas 12 hanggang magbadaling araw yan, bigayan. So nanalo ko milyon-milyon as in. Yung member ko nag-iisa lang. Binabagsakan ko yan ng 10K. 10K talaga yan. No? Tapos, syempre, di ba pag magti-trade tayo, dugukon tag mga tao, pupunta agad yung mga tao. Mga alien, magsasampahan agad. Hindi man ako nakalock. Pero minsan nag-lock din ako dahil
Nakakaasar kasi. Minsan kung ginawa na mag-lock ng panel kapag mag-trade ko, bakit ang iingay nila? Ang iingay, lalo na mga ibang lahi, nag-aagawan as in sila sa pag-akyat. Ang iingay. Gusto ko ba na pag umakyat kayo ng panel, automatic off mic? 'Di ba? Kasi nakaka-distract yun. Hindi sa pag-iinarte, respeto sa may-ari ng panel. Ha? Nakikiupo ka na nga lang, maingay ka pa, magulo ka pa. Ganon. Tapos, ayun na nga. So, million-million yung tradings ko, no? Ngayon, nag-iisa lang yung PIA doon. 10K automatic yan. Tapos, yung mga alien, automatic, mayroong mga pa-beer yan. Plus, yung tira kong trade, i-gamble-gamble ko pa yan. Ganon. Pero dati yun, guys. Ngayon, hindi na. Nagagambol ako ngayon, pag maisipan ko lang, pag trip ko lang. Like, kaninang umaga, naggamble ako. Yung 52K ko, iginambol ko at lahat ng mga main account, pinapunta ko sa panel. Kaya lang, walang active, walang nagsisin sa GC. Iilan lang. So, iilan lang yung nabigyan. O, diba? Hanggat na ipatalo ko na lang yung coin. So, sayang. So, yun lang ha. Nasagot na natin yung 5 katanungan. At sa next video natin, another tutorial na naman. Okay? So, sana may natutunan kayo sa video natin ito, no? Especially sa mga newbies. Sana unawaan ninyo ang aking pinagsasabi. So, see you on my next vlog po, guys. Bye-bye!